paano ba tayo magiging matatag at matibay sa pamamagitan ng pagmamahal ng Diyos sa atin? Kasi hindi tayo magiging matatag ng hiwalay sa pagmamahal ng Diyos. Kaya importante na maintindihan natin na tayo ay lalakas, tayo ay titibay sa pamamagitan ng pagmamahal ng Diyos. So, paano mangyari yun? Paano natin i-apply yun sa ating buhay? Una, be rooted and grounded in love. Pangalawa, seek a deeper revelation of Christ's love. At pangatlo, live out of God's fullness. So, paano natin ito gagawin? Pag-usapan muna natin yung number 1. Be rooted and grounded in love. Sabi sa Ephesians 3:17 na si Kristo ay manahan sa inyong mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya upang kung kayo'y mag-ugat at magtumibay sa pag-ibig. Kaibigan, napakahalaga ng salitang manahan. Hindi ito simpleng pagbisita. Hindi ito weekend stay na sandaling pananatili. Hindi ito minsang pagdalaw tuwing may problema. Ang ibig sabihin ng manahan ay gagawa ng tahanan sa iyo ang Panginoong Jesus. Ang ibig sabihin ay permanente ito. Hindi ito temporary. Ang kanyang paninirahan sa iyo ay hindi matatapos. Ang ibig sabihin, siya na ang may authority sa iyong buhay. Kapag sinabi mong nananahan sa akin ang Panginoong Jesus, ang ibig sabihin nun, siya ang ginagawa mong authority sa iyong buhay. May access siya sa lahat ng kwarto mo. Ano ba yung kwarto? Okay, ang mga kwarto ay kwarto ng isip, mga iniisip mo araw-araw, takot, pangamba, insecurity, overthinking, mga boses na nagsasabing hindi ka sapat, hindi mo kaya. Pangalawa, kwarto ng puso. Mga sugat mo, samahan ng loob, galit, bitterness, unforgiveness at mga trauma na pilit mong tinatakpan. Kapag nananahan siya sa iyo, ay bibigyan mo na siya ng access sa kwarto ng puso mo. Pangatlo, kwarto ng relasyon. Pwedeng relasyon sa asawa, anak, magulang, kaibigan at kaaway. Sinusuko mo sa Panginoon. Kapag sinabi mong nananahan na sa akin ng Panginoon, ang sinasabi mo, Lord, ikaw na po yung may authority sa akin. Ikaw na yung may authority pati sa relasyon ko. And maraming taon na nakalipas, may relasyon ako na kailangan kong i-give up. At alam ko na hindi ito nakakalugod sa Panginoon. At dahil sinabi ko na, Lord, tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Hindi lang kita Panginoon, hindi lang kita tagapagligtas, kundi Panginoon kita. So, ikaw na ngayon yung master. Ikaw ngayon yung masusunod sa lahat ng area ng buhay ko, sa lahat ng kwarto ng buhay ko, kasama na pati yung relasyon ko. Kaibigan, kung sinasabi mo na ang Diyos, ang Panginoong Jesus, ay pinapasok mo na sa puso mo, tinanggap mo siya, at siya ay inanyayahan mo na manahan sa iyo, kaibigan, kailangan mo siyang papasukin sa iyong kwarto ng relasyon. Kung paano ka magmahal, kung paano ka magpatawad, kung paano ka magtiwala. Maraming tao, inisip nila, hindi, mahal naman kita, Lord. Ako ay nag-worship pag linggo, ako ay uma-attend ng D-group. Pero ito munang isang taong ito, makulit talaga eh. Hindi ko muna papatawarin. Kaibigan, papasukin mo ang Diyos sa lahat ng kwarto ng buhay mo. Kapag sinabi mong siya ang nananahan, ang ibig sabihin, siya ang masusunod sa lahat ng area ng buhay mo. Pwedeng kwarto ng desisyon. Paano ka pumipili? Trabaho, negosyo, relasyon, lifestyle, priorities. Sino ba talaga ang nasusunod? Naikwento ko sa aking mga anak nung ako ay binigyan ng pagkakataon ng Diyos na gumawa ng business, and ang daming business ang inoffer sa akin, pero na-realize ko, teka, hindi ito kalooban ng Diyos. Ito mga business na ito. So, nung sinabi ko na, Lord, ikaw yung master, ang ibig sabihin nun, pati sa pagdidesisyon ko sa trabaho, negosyo, kahit saan, ay ikaw ang masusunod. Kaya nga ang tanong, sino ba talaga ang nasusunod sa iyo? Panglima, kwarto ng pananalapi. Paano ka humawak ng pera? Takot ba o tiwala? Control ba o sinusuko ito sa Diyos? At marami pang ibang kwarto ng buhay. Parang sinasabi ni Pablo, hindi sapat na kilala mo ang Panginoong Hesus. Ang panalangin ko ay sana ang Panginoong Hesus ang siyang talagang nananahan ng permanente sa bahay ng puso mo. Kaya kailangan nating huminto sandali at magtanong,
ang Panginoong Hesus ba talaga ay nakatira sa puso mo o bisita mo lang siya? Bisita tuwing linggo kapag nag-worship. Bisita kapag may problema ka. Bisita kapag may kailangan ka. Kaibigan, kung bisita lang ang Panginoong Hesus, ay mananatili ka sa takot. Pero tandaan mo ito, kapag siya na ang permanenteng nakatira sa puso mo, siya ang nakaupo sa trono ng puso mo, ay doon pa lang nagsisimula ang tunay na pagbabago. Now, bakit gusto ng Diyos na manahan ng permanente ang Panginoong Hesus sa ating puso? Kasi sabi sa talata ay, upang kung kayo'y mag-ugat at magtumibay sa pag-ibig. Wow! Napakaganda ng mga salita na ginamit dito. Ang una ay mag-ugat o rooted. Ang ibig sabihin, kung hinayaan mo na ang Panginoong Hesus ay manahan sa iyo, nakahayaan mo na makilala mo siya ng mas malapitan, ay lalalim ang ugat mo na galing sa pagmamahal niya sa iyo. Parang puno na malalim yung ugat. Hindi madaling matumba. Hindi basta-basta natutuyo kahit mainit ang klima. Hindi basta natutumba kahit may bagyo. Bakit? Kasi malalim ang ugat na pinagkukunan ng lakas. Ganon din sa iyo at sa akin. Kung hahayaan mo na ang Panginoong Hesus ang manahan at manguna sa iyo ng permanente, ay lalalim at lalakas ka dahil manggagaling ito sa Panginoong Hesus. Kapag ang ugat ng buhay mo ay mababaw, konting problema, konting init ng sitwasyon, natutuyo ka kagad. Pero kapag ang ugat mo ay ang Panginoong Hesus na nananahan sa iyo at pinapalago mo ang iyong relasyon sa Kanya, naku, kahit mainit ang buhay, kahit mahirap ang sitwasyon, hindi ka basta-basta sumusuko. May taong okay lang ang pananampalataya kasi okay naman ang sahod, dire-diretso naman. Pero isang delay lang ng sweldo, isang unexpected expense, isang tawag mula sa naniningil ay pinangingibawan agad ng panik o takot. Bakit? Kasi ang ugat ng tiwala ay nasa pera, hindi sa Panginoong Hesus. Pero may taong pareho lang ang sahod, pareho lang ang bayarin, pareho lang ang pressure, pero hindi nagpapanik. Maaring nag-aalala, oo. Maaring nagsusumikap, oo. Pero hindi sumusuko. Bakit? Kasi ang ugat niya ay hindi nasa sweldo, kundi nasa Panginoong Hesus. Then, may isa pang salita na ginamit dito sa talata. Ang sabi ay magtumibay. Naku, ang ganda nito. Ito ay picture ng isang matibay na foundation ng bahay. Kahit may lindol, kahit may unos, naku, nakatayo pa rin yan. Ibig sabihin nito, ang buhay Kristyano ay hindi dapat nakaugat sa takot, sa performance o sa sariling kakayahan, kundi sa pagmamahal ng Diyos. Yun dapat ang foundation. Kapag ang pag-ibig ng Diyos sa iyo ang pundasyon ng buhay mo, ay hindi ka basta-basta yayanigin ng problema. Alam mo, isinulat ni Pablo ang liham na ito habang siya ay nakakulong sa Roma. Siya mismo ay halimbawa ng isang taong nakaugat sa pagmamahal ng Diyos. Kaya kahit siya ay nakakulong, ay nakuha niya pang i-encourage ang kanyang mga kapatiran, lalong-lalo na tayo, na magpakagalak. Siya ay naghihirap, nakakulong at inuusig, pero tingnan mo, ang iniisip niya ay hindi ang sarili niya. Naku, paano ba ako makakaalis dito? Lord, anong gagawin mo na? Ang hirap ng kalagayan ko rito. Hindi siya nag-complain at ang kabaliktaran, siya ay nagagalak. Saan niya kinukuha yung katatagan na yon? Ang katatagan na yon ni Pablo ay nanggaling sa pagmamahal ng Diyos sa kanya. Naintindihan niya yung sinasabi sa Epeso. Naintindihan niya kasi siya yung sumulat noon. Naintindihan niya, naunawaan niya yung pagmamahal ng Diyos sa kanya at doon siya rooted. Doon siya nakaugat. Kaya siya merong joy. Ang Efeso ay isang lungsod na punong-puno ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, gaya ni Artemis. At itong mga Diyos-Diyosan na ito ay malayong Diyos-Diyosan at transactional at hindi pwedeng magkaroon ng relasyon sa kanila. In fact, para daw matuwa sa kanila ang mga Diyos-Diyosan nila, alam mo ginagawa nila? Kailangan nila gumawa ng mga ritual, kailangan nila magbigay ng mga sakripisyo. So, ang ibig sabihin ni Pablo ay ang Panginoong Hesus na Diyos natin ay iba. Siya ay personal at handang manahan sa iyo kung isusuko mo ang buhay mo sa Kanya sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya nga ang prayer niya, Lord, dalangin ko po na sila ay magkaroon ng pagkaunawa sa iyong pag-ibig at ikaw ay manahan sa kanila. Ang ibig sabihin ay mahal ka ng Diyos na handa siyang pumasok sa iyo at gabayan ka araw-araw. At yun yung
panalangin ni Apostol Pablo na tayong lahat ay pananahanan ng Panginoong Yesus. Kaya nga, habang sinusuko mo iyong pang-araw-araw na buhay, siya ang ginagawa mo namang sentro. Siya ang ginagawa mong ugat. At ano mangyayari sa'yo? Ikaw ay magkakaroon ng pagtibay ng iyong pagmamahal sa Diyos. Ikaw ay magkakaroon ng pagtibay pagdating ng mga unos. Alam mo, doon sa Efeso, maraming Diyos-Diyosan. At ang sistema, alam mo, yung paniniwala nila, ang inisip nila sa mga Diyos-Diyosan, kung gagawin ko ito, papaboran ako ng aking Diyos-Diyosan. Kung mag-aalay ako, bibigyan ako ng aking Diyos-Diyosan ng blessing. Anong tawag dito? Transactional, palitan. Kapag ginawa ko to, bibigyan ako. Pero hindi ganun ang Diyos natin. Tingnan mo ang Panginoong Yesus, iba. Hindi siya nagsasabing, gawin mo muna ito para mahalin kita. Hindi. Kundi ang sinasabi niya ay minahal na kita at mahal kita magpasawalang hanggan, kaya sumunod ka sa akin. Grabe, ibang-iba. Halimbawa, parang relasyon ng magulang at anak. Hindi mahal ng magulang ang anak dahil mabait siya. Tama ba? Kundi mahal na mahal siya kahit pasaway pa siya. At dahil mahal siya, hindi tinatakwil ng magulang ang anak, kundi tinuturuan niya. Ginagabayan niya kapag nagkakasala at itinatama niya ito. Kaya kapag ganito ang Diyos na kinikilala mo, na nananahan sa puso mo ng permanente at siya ang nakaupo sa trono ng buhay mo, naku, ang pagsunod ay hindi napipilitan lang, kundi ito ay galing o bunga ng pagmamahal ng Diyos sa iyo at bunga din ng pagmamahal mo sa Diyos. At doon ka nagiging matatag. Naranasan mo na bang mahuli ng traffic enforcer dahil sa speed limit? Kung nahuli ka na, ay anong nangyayari? Bigla ka nagiging maingat magmaneho. Tama ba? Hindi ka na magmamabilis. Biglang bumabagal ka na kapag dadaan ka ulit sa lugar na may traffic enforcer. Hindi dahil mahal mo ang pulis na humuli sa'yo. Tama ba? Hindi rin dahil naniniwala ka na importante talaga ang speed limit. Kaya wag dapat i-violate yan. No. Kadalasan hindi naman ganon ang reason. So ano dahilan? Simple lang. Ayaw mo magmulta, ayaw mo magbayad, ayaw mo ng violation, ayaw mo ng abala, ayaw mo mawalan ng lisensya. Yun yung dahilan. Yan ang obedience na galing sa takot. At posible rin yan sa mananampalataya. Posibleng sumunod sa Diyos dahil takot ka. Takot sa parusa, takot sa judgment, takot na baka mapahamak. Pero pakinggan mo ang sinabi ng Panginoong Yesus. John 14:15. Kung ako'y inyong iniibig at tutuparin ninyo ang aking mga utos. Tingnan mo, ulitin natin. Kung ako'y inyong iniibig ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Hindi niya sinabi, kung natatakot ka sa akin, ay sumunod ka. Hindi rin niya sinabi, kung ayaw mo maparusahan, sumunod ka. Hindi. Ang sinabi niya ay, kung ako'y inyong iniibig, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Ibig sabihin, ang tunay na pagsunod ay bunga ng pagmamahal, hindi ng takot. Posible kang sumunod kay Lord na parang speed limit. Sunod ka pero walang relasyon. Hindi siya nananahan ng permanente sa iyo. Hindi siya ang nangunguna sa buhay mo. Hindi lumalago ang malapit na relasyon mo sa Kanya. Kasama lang siya bilang bisita sa puso mo pag linggo, pag nagsisimba ka. Pero sa kabaligtaran ay ito ang katotohanan. Kung ikaw ay nakaugat sa pagmamahal ng Diyos sa iyo, hinahanap mo siya, nagpapasakop ka sa Kanya. At dahil dito ay lumalago ang pagmamahal mo din sa Kanya. At dahil dito ay sumusunod ka sa Kanya ng buong puso. Alam mo, ito yung totoo. Imposible na mahal mo siya, pero patuloy mo siyang susuwayin. Hindi ka magiging perfect, pero nandun yung desire mo na sumunod sa Kanya ng sumunod. Oo, minsan nasasaktan natin ang mga mahal natin sa buhay. Totoo yan. Kahit mahal natin sila. Pero alam mo ba kung anong mas gusto ng Panginoon? Obedience na galing sa pagmamahal mo sa Kanya. At hindi pagsunod dahil natatakot ka lang sa consequence. Kaibigan, hindi ka tinatawag ng Diyos ngayon para matakot ka sa Kanya. Tinatawag ka niya base sa kung sino ka sa mata niya. Mahal ka niya, mahalaga ka sa kanya, at gusto niyang manahan sa iyo. Ito ang ibig sabihin ng pagiging rooted and grounded in love. Nahahayaan mo siya na, Lord, manahan ka po sa akin. Ikaw na po yung manguna sa buhay ko. At kung ikaw naman ay Kristiyano, maaring matagal mo nang inanyayahan ng Panginoong Yesus na manahan sa iyo, pero baka hanggang ngayon ay hindi pa siya ang nangunguna sa iyo. Maaring nanahan siya sa iyo, pero hindi pa siya ang nangunguna sa iyo. Ang sinasabi na ikaw ay grounded ng pagmamahal ng Diyos, ay hahayaan mo
mo na manahan siya sa iyo, at dahil alam mo na ikaw ay mahal niya, hahayaan mo na, Lord, ikaw ang manguna sa akin dahil alam ko na ako ay dadalhin mo sa mabuti, na ang mabuting kapakanan ko ang nais mo dahil mahal mo ako. Yun yung sinasabing ikaw ay rooted and grounded in love. Ibig sabihin, hindi na ang takot ang nagde-define sa'yo, kundi ang pagmamahal ng Diyos na. Kapag hindi ka rooted sa pagmamahal ng Diyos, ang insecurity, naku, magpapatahimik yan sa'yo. May pagkakataon na dapat ka nang magsalita sa bahay, sa trabaho, sa simbahan, may mali, nakita mo may kasinungalingan, may kailangang itama, pero pinipili mong manahimik. Bakit? Hindi dahil wala kang alam, kundi dahil insecure ka. Naku, baka isipin nila, OA ako. Baka hindi nila ako seryosohin. Baka masira ang image ko. Kapag ang halaga mo ay galing sa tao, mananahimik ka para protektahan ang sarili mo. Pero kapag ang pinag-uugatan mo ay ang pagmamahal ng Diyos sa iyo, may tapang kang magsalita kahit hindi ka palakpakan ng iba o kahit kamuhian kanila. Ang mahalaga sa iyo ay magawa mo ang tama sa paningin ng Diyos na minamahal mo at nagmamahal din sa iyo. Yun yung rooted sa pag-ibig. Kapag hindi ka rooted sa pagmamahal ng Diyos, ang hiya ay maglalayo sa iyo sa Diyos. Ito ang pinakamasakit. May taong nagkasala. Alam niyang mali. Alam niyang kailangan niyang lumapit sa Diyos. Pero imbis na lumapit, alam mo, nangyayari, lumalayo pa. Bakit? Hindi dahil galit siya sa Diyos, kundi nahihiya siya. Baka sawa na siya sa akin. Baka wala na akong karapatang lumapit. Baka this time itataboy na ako ng Diyos. Kaya tuloy, tumigil na sa pananalangin. Tumigil sa pagbasa ng Biblia. Tumigil sa D-group. Tumigil sa pag-worship. Kaibigan, mahal ka ng Diyos. Kaya balik ka sa Kanya. Tandaan mo ito. Hindi tayo umaalis sa Diyos dahil ayaw natin sa Kanya. Umaalis tayo dahil natatakot tayo na hindi na niya tayo mahal. Kaibigan, walang kasalanan ang hindi kayang patawarin ng Diyos. Namatay siya nung tayo'y makasalanan pa. Tama? Ang ibig sabihin, ang pagmamahal niya sa atin, hindi nakabase sa performance natin. Kaya nga, balik ka sa Kanya ngayon. Gawin mong ugat ang pagmamahal ng Diyos sa iyo at mawawala ang takot mo. Ikaw ay titibay, ikaw ay lalakas. Kailangan mong maging rooted sa pagmamahal ng Diyos. Hindi para maging kampante ka sa kasalanan. Hindi yun ang sinasabi ko. Mahal naman ako ng Diyos, sasamantalahin ko na, gagawin ko na lang ang gusto ko. No, hindi yan ang ibig sabihin. Magiging rooted ka sa pagmamahal ng Diyos, hindi para abusuhin siya, kundi para magkaroon ka ng tapang na magsisi, tapang na bumalik, tapang na magrepent, magkaroon ka ng tapang na bumalik sa Kanya at magbago. Kaya nga, tanong mo ito sa sarili, saan ba talaga nakaugat ang pananampalataya ko? Sa sinasabi ba ng tao? Sa past failure ko o sa takot ko o sa pag-ibig ng Diyos na tumatawag sa iyo kahit nagtatago ka?